Kumusta ka na, ka-Teacher Vic? Alam mo bang masusubok ang iyong pagiging malikhain sa araling ito? Kaya naman, mahalagang magabayan tayo ng ating mga layunin para sa tamang paglalakbay sa ating aralin. Marami kang kwento, kaya naman maglaro tayo ng "Kwento mo yan!" Panuto, magsalaysay sa kaugnayan ng larawan sa panahon ng Amerikano. Kahanga-hanga! Nagsisimula pa lang tayo, pero ramdam ko na ang husay mo. Ngayon, sabay-sabay nating kilalanin ang maghahandog sa inyo ng kanyang akda na gagamitin nyo. Malikhaing pagpapakilala kay Amado V. Hernandez. Ako'y ipakikilala sa inyo hindi bilang isang hari o makapangyarihang pinuno, kundi bilang isang makatanang bayan, mandirigma ng salita at tinig ng mga api. Ako si Amado Vera Hernandez, kilala ng marami bilang Ka-Amado. Isinilang ako noong Setyembre 13, 1903 sa Tondo, Maynila, isang lugar na puno ng ingay, sigla at hirap. Sa aking paglaki, natutunan kong ang tula at panitikan ay hindi lamang para sa ganda ng salita, kundi sandata laban sa pang-aapi. Ako'y naging makata, manunulat, guro at peryodista. Ngunit higit sa lahat, ako'y naging aktivista at leader manggagawa. Naging bahagi ako ng mga wilga at kilusang nagsusulong ng katarungan para sa obrero at magsasaka. Sa aking panunulat, isinilang ang mga tula tulad ng Isang Dipang Langit at mga nobelang gaya ng Mga Ibong Mandaragit. Dito ko inilarawan ang pakikibaka ng bayan laban sa mga mandaragit na politiko, mapang-abusong mayaman at bulok na sistema ng lipunan. Ngumit hindi lamang ako nagsulat, ako man ay nakulong dahil sa aking paniniwala at paninindigan. Sa piitan, lalo kong pinanday ang aking panulat at puso. Ang aking tulay naging tinig ng mga bilanggong walang kalayaan at ng sambayanang naghahangad ng pagbabago. Ako si Amado V. Hernandez, isang pambansang alagad ng sining sa panitikan, isang makatang mandirigma, at isang manggagawang hindi natakot gumamit ng pluma bilang tabak ng katarungan. Muli, siya si Amado V. Hernandez na sa kanyang akda ay mayroong dapat maunawaang salita sa tulong ng talapugad. Ibalik ang itlog sa tamang pugad ng kahulugan. Narito ang mga itlog. A. Gerilya. B. Adhikain. C. Isulong. D. Tiwali. E. Laganap. Saang pugad mo, ibabalik ang bawat isa? 1. Masama. 2. Ilaban. 3. Layunin. 4. Mandirigma. 5. Kalat. Mahusay na pagpili dahil sa tamang pugad mo na isoli. Narito na ang nobelang pinagmulan ng mga talasalitaang iyan. Magtala ka na maging handa sa talakayan. Amado V. Hernandez. Ito ay buod ng bawat kabanata. Kabanata 1. Matapos ang labanan noong panahon ng Hapon, dumating si Mando at ang kanyang mga kasamang gerilya sa bahay ni Tata Matias. Ibinahagi ni Tata Matias ang lihim ng kayamanan ni Simon mula sa nobela ni Rizal na itinago sa Dagat Pasipiko. Pinayuhan niya si Mando na hanapin ito hindi para sa sariling yaman, kundi para sa pagbangon ng bayan. Kabanata 2. Ang paghahanap sa kayamanan. Naglakbay sina Mando, Martin at Cario upang hanapin ang kayamanan. Nakilala nila si Magat, isang pinunong gerilya, at nagsanib puwersa. Sa pagsisid nila sa dagat, sinalakay sila ng pating. Nasawi si Cario
at inilibing nila ito sa gubat ng Atimonan. Kabanata 3. Ang pagtataksil ni Martin. Natagpuan ni Mando at Martin ang baul ng kayamanan ni Simon. Ngunit tinangka ni Martina ang kininito at sinaktan si Mando. Sa labanang naganap, napatay ni Mando si Martin at nagtamo ng pilat na magpapaalala sa kanya ng pagtataksil. Kabanata 4. Ang pagtatatag ng pahayagan. Pagkatapos ng digmaan, nagpasya si Mando, Magat at Andres na gamitin ang kayamanan ni Simon upang magtayo ng pahayagang kampilan na may adikhain ng katotohanan, katwiran at hustisya. Layunin nilang isiwala ang katiwalian sa lipunan. Kabanata 5. Ang Asyenda Montero. Ibinunyag ng kampilan ang pang-aabuso ng mga may-ari ng Asyenda Montero sa mga magsasaka. Tinanggal sa pwesto si Pastor dahil sa pagtatanggol sa mga manggagawa. Dumanaw si Mando at ang kanyang mga kasamahan upang siyasatin ang pangyayari at tinulungan ang mga magsasaka. Kabanata 6. Ang lihim ni Andoy. Ibinigay ni Mando ang kahon ni Andoy na siya rin pala na naglalaman ng liham at singsing. Lumabas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang dating katiwala ng Montero na sumapi sa gerilya. Kabanata 7. Ang paglalakbay sa Europa. Nagpunta si Mando sa Europa upang pag-aralan ng pagpapalaganap ng pahayagan at ipagbili ang mga alahas ni Simon. Sa Paris, nailigtas niya si Dolly, anak ni Don II, mula sa isang Pranses at napaibig niya ito. Kabanata 8. Ang lipunang mapang-api. Nagtipon ng mga makapangyarihan sa lipunan upang pag-usapan ang kanilang mga negosyo at katiwalian. Siniwalat dito ang kasakiman at sabuatan ng mga ibong mandaragit. Kabanata 9. Ang piging at ang balik ni Mando. Dumalo si Mando sa piging ng mga Montero at muling nakaharap ang Pangulo. Sa pagtatalo nila, ipinakita ni Mando ang kanyang tapang at malasakit sa bayan. Kabanata 10. Ang sunog sa asyenda. Nasunog ang sakahan at ipinagbintang kay Pastor at Mang Tomas ang krimen. Ipinakulong sila at pinahirapan. Pinatay si Mang Tomas at pinalabas na tumakas. Kabanata 11. Ang pagbabalik ni Mando. Muling nagharap sina Mando at Don II. Inamin ni Mando kay Dolly na siya rin pala si Andoy, kaya't siya'y pinalyas. Kalaunan, tinambangan si Mando at nasugatan, ngulit nakaligtas. Sa ospital, ipinahayag niya ang pag-ibig kay Puri. Kabanata 12. Ang panibagong pag-asa. Pinag-usapan nila ang pagtatatag ng korporasyon para isulong ang pagbabago sa lipunan. Pinagsama ang kampilan, radyo at universidad. Kabanata 13. Ang dugo sa lupa. Tinanggihan ng Pangulo ang panukala ni Mando at Dr. Sabio. Sa halip, pinaulanan ng bala ng sundalo ang mga magsasaka sa pagtitipon. Napatay si Pastor at marami pang iba. Kabanata 14. Ang paghiging ng bayan. Dahil sa mga pangyayari, nagpasya si Mando at ang kanyang mga kasama na lumaban muli. Ngayon ay hindi na sa mga dayuhan, kundi sa mga ibong mandaragit ng lipunan. Kabanata 15. Wakas, ang tunay na kalayaan. Nagtapos ang nobela sa Pag-asa. Ipinakita ni Mando na ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayan laban sa kasakiman, katiwalian at pang-aapi. Kung naibigan mo, share mo rin ito sa iba nang makatulong sa marami. Isang matalinong parakan sa pag-unawa sa akda ay pagbibigay ng review kagaya ng susunod na bahagi. Mga salik sa pagre-review ng aklat. Ang pagsasagawa ng review para sa isang aklat ay kinatatampukan ng pagkilati sa kalakasan at kahinaan ng aklat. Kung nobela ang sinusuri, mahalagang mabigyang pansin ang sumusunod. Una, paksa. Mainam kung kawili-wili at makabuluhan ang paksa upang hindi masayang ang oras na ilalaan sa pagbabasa. Bagamat magkaiba ang interes ng bawat tao, may mga aklat na naisulat upang taglayin ang mga universal na paksang magugustuhan ng sinuman. Kung nagtataglay ng mga mahahalagang kaisipang makatutulong sa buhay ang isang akda, higit na magiging makabuluhan ang pagbabasa. Pangalawa, pagsusuri sa mga tauhan. Ang lalim o lawak ng kaisipan ng akda ay nasusukat sa paglalarawan ng mga tauhan magmula sa pisikal na anyo, ideolohiya sa buhay, at mga dialogong kanyang binibitawan.
Nararapat na angkop sa tauhan ang kanyang kilos at sambit batay sa kung siya ba ay protagonista, antagonista, bilog, lapad, o dinamiko. Pangatlo, gamit ng wika. Ang mahusay na paggamit ng wika ay nakatutulong upang madaling maunawaan ang nilalaman ng akda batay sa target na mambabasa nito. Isa ito sa tinitignan ng nagre-review batay sa kawastuhan ng balarila at linaw ng paglaharad. Pang-apat, daloy ng naratibo. Binibigyang diin nito ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa akda. Pinapansin din kung mahusay ang paggamit ng mga literary devices gaya ng foreshadowing, flashback, streams of consciousness, mga simbolismo at iba pa. Panglima, tunggalian. Nagbibigay ng pananabik sa mambabasa ang uri ng tunggalian at paraan kung paana ito inilahad sa akda. Depende sa genre ng akda, ang isang makatotoanang tunggalian ay mas katanggap-tanggap sa mambabasa. Pang-anim, resolusyon. Bagamat hindi lahat ng tunggalian sa nobela ay nabibigyang resolusyon, mainam pa rin kung ang akda ay may malinaw na paglaharad kung paano wawakasan ng akda. Kung mahusay ang paksa, tama lamang kung ito ay mabigyang diin ng mahusay na pagsasara sa nobela. Kung maraming naiwang tanong, posibleng tignan na nalugi o nadaya ang mambabasa sapagkat napagkaitan siya ng isang mahusay na wakas. Makakatulong ang paggamit ng mga elemento ng tekstong biswal sa tuwing ikaw ay lilikha ng mga digital na likha na pinagsama ang letra, larawan at video batay sa napili mong editing application. Ang mga elemento ng tekstong biswal ay mga bahaging nakikita sa isang biswal na teksto, halimbawa, poster, infographic, advertisement, editorial cartoon, meme, at iba pa, na tumutulong upang maipahayag ang mensahe sa mambabasa o manonood. Narito ang mga pangunahing elemento ng tekstong biswal at ang kanilang kahulugan. Isa, larawan o imahe. Pinakamahalagang elemento ng tekstong biswal. Nagpapakita ng ideya o damdamin nang hindi kailangan ng maraming salita. Halimbawa, larawan ng watawat ng Pilipinas sa toaster ay sumisimbolo ng nasyonalismo. Dalawa, kulay. Nagtatakda ng damdamin, tema at atensyon ng manonood. Ang bawat kulay ay may simbolikong kahulugan. Halimbawa, pula, tapang, bughaw, kapayapaan, dilaw, pag-asa. Tatlo, teksto o salita. Tumutulong magpaliwanag ng larawan. Dito madalas makikita ang slogan, pamagat o mensahe. Halimbawa, gamitin ang sariling wika, tangkilikin ang Pilipinas. Apat, anyo o hugis. Tumutulong upang makilala ang simbolo at magbigay diin sa mensahe. Halimbawa, bilog, pagkakaisa, tatsulok, katatagan, puso, pag-ibig. 5. Ayos o layout. Tumutukoy sa pagkakaayos ng mga elemento sa kabuuang disenyo. Mahalaga upang maging malinaw, balanse at madaling mabasa ang biswal. Halimbawa, ang teksto ay nasa gitna habang ang larawan ay nakapaloob sa gilid upang magbigay focus sa mensahe. 6. Simbolo. Mga larawan, kulay o hugis na may malalim na kahulugan o nakatago. Halimbawa, watawat, kalayaan, araw, liwanag, kadena, pagkaalipin. 7. Contrast o balanse. Ang pagkakaiba ng liwanag at dilim, laki at liit o kulay upang bigyang diin ang mahalagang bahagi. Halimbawa, maliwanag ang kulay ng teksto sa madilim na background para madaling mabasa. 8. Focus o emphasis. Bahaging pinakamahalaga o unang mapapansin sa biswal. Halimbawa, malaking letra sa gitna na nagsasabing magkaisa para sa wika. 9. Galaw o movement. Gumagabay sa daloy ng mata ng mambabasa habang tinitignan ang biswal. Halimbawa, mga linya o arrow na nagtuturo sa direksyon ng mahalagang impormasyon. 10. Mensahe o tema. Pinakadiwa o kabuuang ideya na gustong iparating sa manonood. Halimbawa, ang wika ay kaluluwa ng bayan. Tumatak ba sa iyo ang mga makakatulong na impormasyon sa paglikha?
Maaari bang ibahagi mo ang iyong mga kaalaman sa ating buong aralin sa tulong ng sali-ugnayan? Salita ay pag-ugnain ng makapaglahat ng aralin. 1. Amado V. Hernandez. 2. Mga ibong mandaragit. 3. Korupsyon. 4. Gumising. 5. Kinabukasan. Iba man ang paraan ng pag-uugnay mo ng mga salita, nagawa mo pa rin ito ng tama. Huling hirit na, talas isip. Pulutin ang mga tamang pahayag mula sa buong aralin. 1. Ang paksa ay suliranin ng akda. 2. Plano muna bago lumikha ng video. 3. May mga ibong mandaragit pa sa kasalukuyan. 4. Nagbabago ang isang tauhang lapad. 5. Mahalagang may maayos na wakas. Pambihira ang iyong pagmamahal sa karunungan kung nandito ka na sa bahaging ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli!